Sa boxing, may kasabihan na weight classes exist for a reason. May dahilan kung bakit nilikha ang iba't ibang weight classes sa boxing. Ito ay para maprotektahan ang mga boxers mula sa mga mismatches o mga hindi patas na laban. Pero alam nyo ba na noong early 19th century ay wala pang standard weight classes? Noon ay pwedeng maglaban ang dalawang boksingero kahit malaki ang agwat sa kanilang timbang. Ngunit kinalaunan ay lumitaw ang mga panganib na dulot ng ganitong sistema. Kaya naman nilikha ang iba't ibang weight classes sa boxing. Sa kasalukuyan ay may 17 weight division sa boxing, 18 kung isasama ang bagong Bridgerweight ng WBC. Ngunit hindi pa ito kinikilala ng ibang major sanctioning bodies. Dahil sa pagkakagawa ng mga weight classes ay mas naging patas na ang boxing. Bukod dito ay mas naging kapanapanabik at satisfying ang mga laban dahil wala na ang matinding weight at size disadvantage na kailangang malampasan ng mas maliit na boksingero. Pero sa videong ito ay ating iisa-isahin ang mga boksingerong nagawa pa ring lumaban at naging matagumpay sa iba't ibang weight divisions ng boxing. Sila ang mga multi-division boxing champions na naghari hindi lang sa isa o dalawa, kundi sa 3 at higit pang weight classes sa boxing. Kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel, pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong boxing contents na ating ilalabas. Umpisahan natin sa mga boksingerong nakakuha ng world titles sa 3 magkakaibang weight divisions. Taong 1903 nang magkaroon ng kauna-unahang 3-division world champion ng boxing sa katauhan ni Bob the Fighting Blacksmith Fitzsimmons. Pinagharian niya ang middleweight, light heavyweight at heavyweight division. Nakilala si Fitzsimmons dahil sa kanyang matinding punching power na sinasabing nakuha niya dahil sa kanyang pagpapanday. Nandyan din ang legendary boxer na si Henry Hurricane Hank Armstrong. Naging kampiyon si Armstrong sa featherweight, lightweight at welterweight division. Ngunit ang mas nakakabilib dito ay hinawakan niya ng sabay-sabay ang 3 world titles sa 3 magkakaibang dibisyon. Bagamat hindi kalakihan at may height lang na 5 feet and 5.5 inches, nagawa pa ring maghari ni Armstrong sa 3 weight divisions at ginawa niya ito sa panahon kung saan hindi pa ganong kadami ang mga weight classes. Kampiyon din sa 3 magkakaibang dibisyon ang New York-born Puerto Rican boxer na si Wilfredo El Radar Benitez. Isang aggressive fighter si Benitez na may kahanga-hangang depensa sa itaas ng ring. Siya lang naman ang pinakabatang boksingero na naging world champion sa edad na 17. Taong 1981 ang patulugin ni Benitez si WBC World Super Welterweight Champion Maurice Hope upang maging pinakabatang 3-division world champion sa edad na 22. Isa ring 3-division world champion ang tukayo at kababayan ni Benitez na si Wilfredo Bazooka Gomez. Isang malupit na knockout artist si Gomez at patunay dito ang kanyang 32 sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng knockout. Nagretiro siya sa record na 3 talo at 44 na panalo kung saan 42 dito ay nagtapos sa pamamagitan ng knockout. Itinuturing si Gomez na one of the greatest punchers sa kasaysayan ng boxing. Isa sa mga pinakamagaling na boksingero ng kanyang henerasyon, ang 3-weight world champion na si Alexis Arguello ng Nicaragua. Isang magaling na boxer-puncher si Arguello na may kahanga-hangang boxing fundamentals. At ito nga ang nakatulong sa kanya upang pagharian ng featherweight, super featherweight at lightweight division. Sinubukan ni Arguello na maging kauna-unahang 4th-division world champion sa kasaysayan nang kanyang harapin si WBA light welterweight champion Aaron Pryor noong 1982. Ngunit hindi pinalad na manalo si Arguello sa laban. Si Julio Cesar Chavez ang itinuturing ng marami bilang the greatest Mexican boxer of all time. Naging world champion si Chavez sa super featherweight, lightweight at light welterweight division. Kilala sa kanyang matinding pressure fighting, matibay na panga at mahusay na pagkat ng ring, ang boksingerong binansagang El Gran Campeon Mexicano. Hawak ni Chavez ang record bilang boksingerong may pinakamaraming matagumpay na world title defense sa bilang na 27. Isa sa mga pinakasikat na boksingero noong dekada 90, ang 3-division world champion mula sa Puerto Rico na si Felix Tito Trinidad. Nakilala ang heavy-handed na si Trinidad dahil sa kanyang explosive knockout power at exciting toe-to-toe action na hatid ng kanyang mga laban. Isa sa mga most beloved fighter sa Puerto Rico si Trinidad at buong bansa nga ay nagbubunyi sa tuwing siya ay nananalo. Pinagharian ni Trinidad ang welterweight, light middleweight at middleweight division at nagretiro sa record na 42 wins, 35 by knockout at 3 losses.
Kampiyon din sa 3 weight divisions, ang boxing star na si Sugar Shane Mosley. Sumabak sa pro boxing si Mosley sa edad na 21 at nakapagtala ng 38 fight winning streak sa unang 8 taon ng kanyang boxing career. Nakilala si Mosley sa kanyang mabibilis na mga kamay at exciting na mga kombinasyon. Partikular na bilang isang lightweight kung saan nasaksihan ng boxing world ang prime ni Sugar Shane. Nagkampiyon si Mosley sa lightweight, welterweight at light middleweight division. Tinaguri ang baby-faced assassin, ang isa pang 3-division world champion mula sa Mexico na si Marco Antonio Barrera. Nakilala si Barrera sa kanyang maalamat na trilogy bout sa isa pang Mexican legend na si Eric El Terrible Morales. Galing sa may kayang pamilya si Barrera at sa law school siya pinag-aral ng kanyang mga magulang, ngunit ipinagpaliban niya ito upang mag-focus sa kanyang boxing career. Mula sa pagiging isang slugger sa mga unang taon ng kanyang karir, naging isang mautak at skilled boxer si Barrera. Nagkampiyon siya sa super bantamweight, featherweight at super featherweight division. Itinuturing na one of the most successful amateur boxers sa kasaysayan, si Vasil High-Tech Lomachenko. Sumabak sa pro boxing si Loma noong 2013 at simula noon ay nakagawa na rin siya ng pangalan sa pro boxing gamit ang kanyang athleticism at nakakamanghang footwork. Nagkampiyon si Loma sa featherweight, super featherweight at ang huli ay sa lightweight noong 2018 nang kanyang talunin si Jorge Linares upang maging fastest boxer na naging 3-division world champion sa loob lang ng 12 laban. Kampiyon din sa 3 weight classes, ang pound-for-pound star na si Terence Bud Crawford. Nasungkit ni Crawford ang WBO lightweight title noong 2014 at undisputed light welterweight championship naman noong 2017 at WBO welterweight title noong 2018. Kasama rin sa listahan ng mga 3-division world champions, ang hard-hitting bantamweight star mula sa Leyte na si Cuadro Alas Janriel Casimero. Nagkampiyon si Cuadro Alas sa light flyweight, flyweight, at ang huli nga ay sa bantamweight division, kung saan tinalo niya ang nooy WBO bantamweight champion na si Zolani Tete. Nakilala si Casimero dahil sa kanyang kakaibang boxing persona, kapanapanabik na fighting style, malakas na punching power, at mga di malilimutang laban na naganap sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi rin mawawala ang boxing star ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Sa kasalukuyan ay hindi pa natatalo si Inoue at 20 sa kanyang 23 panalo ay nagtapos sa knockout. Nakilala si Inoue dahil sa kanyang lakas, bilis at kalkuladong mga suntok. Partikular na ang kanyang left hook sa katawan na nagpabagsak sa ilan sa kanyang mga nakalaban. Kasama rin ang flamboyant southpaw mula sa Puerto Rico na si Hector Macho Camacho. Kabilang rin ang defensive genius at great counter puncher na si James Lights Out Tony. At marami pang boksingero na nakasungkit ng kampyonato sa 3 magkakaibang weight divisions ng boxing. Pag-usapan naman natin ang mga quadruple champions o yung mga boksingerong nakakuha ng world titles sa 4 na magkakaibang weight divisions. Kasama dito si Roberto Hands of Stone Duran na nakuha ang kanyang kauna-unahang world title sa lightweight division. Sa dibisyong ito naging undisputed champion si Duran at naghari ng halos 7 taon. Nakilala si Duran dahil sa kanyang pagiging isang magaling na technical brawler na may kahanga-hangang offensive at defensive skills. Hindi sa lightweight nagtapos ang karir ni Duran. Nagpataas siya ng timbang papuntang welterweight at tinalo ang isa pang alamat ng boxing na si Sugar Ray Leonard noong 1980 upang masungkit ang WBC welterweight title. Nagkampiyon din si Duran sa light middleweight at ang huli ay sa middleweight division kung saan tinalo niya ang dating kampiyon na si Iran the Blade Barkley noong 1989. Itinuturing na isang defensive wizard ang 1984 Olympic gold medalist na si Pernell Sweet Pea Whitaker. Naging undisputed lightweight champion si Whitaker noong dekada 90 at nasundan pa ng world title sa 3 pang weight classes, kabilang ang light welterweight, welterweight at light middleweight. Isang defensive master si Sweet Pea na may kamanghamanghang movements at malapalos na depensa dahil nga dito ay hindi madaling tamaan ng suntok si Sweet Pea. Si Whitaker ang bumasag sa 87 fight winning streak ni Julio Cesar Chavez noong 1993 nang magtapos sa kontrobersyal na draw ang kanilang laban na ayon sa mga boxing critics ay malinaw na naipanalo ni Whitaker. You all must have forgot, yan nga ang sabi sa kanta ng boxer, /rapper at fighter of the decade noong 1990s na si Roy Jones Jr. Tila nga limot na ng ilan sa atin kung gaano kagaling ang isang prime Roy Jones Jr. Taglay ni Jones ang pambihirang hand speed, malapusang reflexes, kahanga-hangang athleticism,
at knockout power sa magkabilang kamay. Si Jones ang tanging boksingero sa kasaysayan na nagsimula sa light middleweight at nanalo ng world title sa heavyweight division. Si Eric El Terrible Morales, ang kauna-unahang Mexico-born boxer na nakakuha ng world title sa 4 na magkakaibang weight divisions. Nagsimula sa super bantamweight division si Morales, kung saan siya nagkampiyon at naging isang unstoppable force. Nasundan pa ito ng mga world titles sa featherweight, super featherweight at light welterweight division. Nakilala si El Terrible dahil sa kanyang well-rounded boxing skills, malulupit na feints at mabibilis na mga kombinasyon. Isang warrior na maituturing si Morales sa itaas ng ring at dito nga ay nakaharap niya ang iba pang mga alamat gaya ni na Marco Antonio Barrera at Manny Pacquiao. Isa ring 4th Division World Champion, ang Mexican legend na si Juan Manuel Dinamita Marquez. Unang nagkampiyon si Marquez sa featherweight division noong 2003 nang kanyang talunin ng mga champions na sina Manuel Medina at Derrick Gainer. Sa kabila ng mga tagumpay na ito ay nananatili si Marquez sa anino ng mga sikat na Mexican boxers gaya ni na Morales at Barrera. Ngunit unti-unting nagkaroon ng worldwide recognition si Marquez nang maging karibal sa itaas ng ring ang Filipino boxing legend na si Manny Pacquiao. Nakilala si Marquez dahil sa kanyang counter-punching skills at mapaminsalang mga kombinasyon. Bukod sa featherweight, nagkampiyon din si Marquez sa super featherweight, lightweight at light welterweight. Unang nakilala at gumawa ng ingay sa boxing world, si Nonito the Filipino Flash Donaire matapos niyang pasubsubi ng nooy undefeated IBF flyweight champion na si Vic Raging Bull Darchinyan. Sa flyweight division niya nasungkit ang kanyang unang world title. Simula noon ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga tagumpay sa iba't iba pang dibisyon ng boxing. Kabilang na ang bantamweight, super bantamweight at featherweight division. Nakilala si Donaire dahil sa kanyang lightning fast hand speed, pambihirang timing, at mapaminsalang counter left hook. Si Donaire ang naging oldest world bantamweight champion sa kasaysayan matapos niyang talunin noong 2021 ang dating undefeated WBC bantamweight champion na si Nordine Oubaali sa edad na 38. Si Donnie Ahas Nietes, ang ikatlong Asian boxer na nakakuha ng world title sa iba't ibang weight classes na hindi bababa sa 4. Kung si Nonito ay nakilala sa pagiging isang offensive fighter, kabaliktaran naman si Nietes na hinangaan dahil sa kanyang excellent defensive skills. Nariyan ang kanyang abilidad na inalify ang opensa ng kalaban sa pamamagitan ng evasion techniques, gaya ng pag-dodge at pag-roll sa suntok ng kalaban. Hawak ni Nietes ang record bilang longest reigning Filipino boxing world champion at ginawa niya ito sa 4 na magkakaibang weight classes, kabilang ang mini flyweight, light flyweight, flyweight at junior bantamweight. Si Miguel Cotto, ang kauna-unahang Puerto Rican boxer na nanalo ng world title sa 4 na magkakaibang weight classes. Unang naging world champion si Cotto sa light welterweight division, kung saan nakilala siya bilang isang malupit na pressure fighter. Nagpataas patungong welterweight si Cotto at muling naging kampiyon matapos talunin sina Carlos Quintana at Michael Jennings. Dito ay unti-unting binago ni Cotto ang kanyang estilo at naging isang boxer-puncher para makasabay sa mas malalaking mga kalaban. Sa division ding ito natalo si Cotto laban kay Filipino boxing legend Manny Pacquiao. Inakala nga ng marami na tapos na ang karir ni Cotto matapos matalo kay Pacman. Ngunit nanalo pa ng world title si Cotto sa light middleweight matapos talunin si Yuri Foreman via round 9 TKO. At ang huli ay ang WBC middleweight title na kanya namang nakuha matapos pasukuin ang great Argentine boxer na si Sergio Maravilla Martinez. Si Saul Canelo Alvarez, ang kauna-unahan at tanging boksingero sa kasalukuyan na naging undisputed champion sa super middleweight division. Naging kampiyon na din si Canelo sa light middleweight, middleweight at light heavyweight division. Bukod sa pagiging magaling na counter-puncher, isa ring malupit na body puncher si Canelo. Kahanga-hanga rin ang kanyang kakayahang umilag sa mga suntok gamit ang epektibong head and body movements. Naging maugong noong 2021 ang balitang pag-akyat ni Canelo papuntang cruiserweight division upang labanan ng WBC cruiserweight champion na si Ilunga Makabu para sa kanyang ikalimang weight division championship. Hindi ito natuloy. Sa halip ay nilabanan niya ang WBA light heavyweight champion na si Dimitri Bivol. Ngunit hindi pinalad na manalo si Canelo laban sa matibay at mas malaking kampyon. Ilan pa sa mga 4 division world champions sa kasaysayan ay sina Jorge El Travieso Arce,
Jeff Marikville Moller Fennec, Leo Little Bull Gamez, Adrian the Problem Broner, Leo El Terremoto Santa Cruz, Roman Chocolatito Gonzalez, Mikey Garcia, at Japanese boxer Kazuto Ioka. Atin namang talakayin ang mga quintuple champions sa kasaysayan ng boxing. Ang una sa lupon ng mga boksingerong ito ay si Thomas the Hitman Hearns, na kauna-unahang boksingerong nanalo ng world titles sa 5 magkakaibang weight divisions. Nagsimula si Hearns bilang isang welterweight, ngunit dahil sa kanyang height na 6 feet and 2 inches at reach na 78 inches, hindi nahirapang lumaban si Hearns sa mas matataas na dibisyon, gaya ng super middleweight at light heavyweight. Ngunit hindi lang height at reach ang taglay ni Hearns, dahil isa rin siyang magaling na boxer. Nakatulong kay Hearns ang kanyang mahahabang braso at malalapad na balikat upang makapagbitaw ng mabibilis na jabs na kanyang ginagamit upang lituhin at puntusan ang kalaban. Nagsisilbing setup din ito para ibato niya ang kanyang mapaminsalang right cross. Isa si Hearns sa tinaguriang 4 Kings of Boxing na nagbigay ng excitement sa boxing noong 1980s. Isa pang boksingero mula sa 4 Kings of Boxing ang kasama sa lupon ng mga 5 Division World Champions. At ito ay ang boxing legend na si Sugar Ray Leonard, nakilala dahil sa kanyang mabibilis na mga kamay, maliliksing mga paa at di matatawarang tibay, ang 1976 Olympic gold medalist na si Leonard. Sa welterweight division unang nakakuha ng world title si Leonard, kung saan tinanghal din siyang undisputed champion. Naging kampiyon din si Leonard sa light middleweight, middleweight, super middleweight at light heavyweight division. Isang magaling na outboxer si Leonard sa itaas ng ring. Ngunit kung kinakailangan, ay kaya din niyang maging isang epektibong pressure fighter. Kilala si Leonard sa kanyang malalaking panalo laban sa iba pang boxing legends, gaya ni na Thomas the Hitman Hearns, Roberto Hands of Stone Duran, at Marvelous Marvin Hagler. At ang huling miyembro sa lupong ito ay ang one of the greatest defensive boxers sa kasaysayan, na si Floyd Mayweather Jr. Lumaki sa pamilya ng mga boksingero si Floyd. Ang kanyang amang si Mayweather Sr. at tiyuhing si Roger ay pawang mga boksingero, kaya't maagang namulat si Floyd sa larangan ng boxing. Unang nakilala sa bansag na pretty boy si Mayweather, at sa kanyang mga unang taon bilang professional boxer, ipinamalas ni Pretty Boy Floyd ang kahanga-hangang speed at power upang i-knockout ang karamihan sa kanyang mga nakalaban. Habang tumatagal, ay nag-iba ang estilo ni Mayweather at mas naging isang defensive-oriented boxer. Ngunit hindi naman ito nakapigil kay Money Mayweather upang makapagtala ng sunod-sunod na panalo. Nakatulong ang pambihirang boxing skills at mataas na ring IQ ni Floyd upang magkampiyon sa 5 dibisyon ng boxing. Ang sagupaang Mayweather-Pacquiao ang itinuturing na largest grossing fight sa kasaysayan ng boxing. Nagretiro si Mayweather sa record na 50 panalo at walang talo. Siya ang tinaguriang golden boy ng boxing na si Oscar De La Hoya. Matapos makakuha ng gold medal sa Summer Olympics, sumabak sa pro boxing si De La Hoya noong 1992. Simula noon ay naging household name sa boxing si De La Hoya dahil sa kanyang nag-uumapaw na karisma at kapanapanabik na mga laban. Nakakuha si Golden Boy ng world titles sa 6 na magkakaibang weight classes. Kabilang dito ang super featherweight, lightweight, light welterweight, welterweight, light middleweight at middleweight division. Hindi nga nagkulang ang Golden Boy ng boxing sa paghahatid ng mga exciting bouts laban sa mga magagaling na boksingero. Ang pamosong left hook ni De La Hoya ay nananatili bilang isa sa pinakamapanganib na suntok sa kasaysayan ng boxing. 20 taong gulang ang southpaw na si Serrano nang kanyang pasukin ng pro boxing. Gamit ang kanyang bilis, lakas at mabibigat na mga kamay, nakakuha ng world title si Serrano sa super flyweight, bantamweight, super bantamweight, featherweight, super featherweight, lightweight at light welterweight division. Bukod sa pagiging boxer ay isa ring mixed martial artist at professional wrestler si Serrano. Sinubukang maging undisputed lightweight champion ni Serrano noong 2021 laban sa isa pang female boxing star na si Katie Taylor. Hindi pinalad na manalo si Serrano, ngunit hinangaan ng 2 boksingero dahil sa napakagandang laban na kanilang ipinamala sa buong mundo. Kung paramihan lang ng world championship sa iba't ibang weight classes ang usapan, isang boksingero ang namumukod tangi sa lahat. Si Manny Pacquiao ang tanging boksingero sa kasaysayan na nakakuha ng world title sa 8 magkakaibang weight divisions.
Pero kung ating susuriin ang boxing resume ni Pacquiao, hindi lang ang bilang ng world titles ni Manny ang kahanga-hanga. Isang malaking parte rin ng legasiya ni Pacman ang mga bigating pangalan na kanyang tinalo upang masungkit ang mga kampyonatong ito. Nabanggit nga natin na si Adrian Broner ay isang 4th Division World Champion. Ngunit kung sisilipin ang kanyang record, mapapansin na hindi ganun kaimpresibo ang level ng kompetisyon na kanyang dinaanan upang makamit ang 4th Division World titles. Ito ay kung ikukumpara natin ang kanyang resume sa iba pang 4th Division World Champions gaya ni na Roberto Duran at Canelo Alvarez. Sa ating opinyon ay mas maganda pa ang resume ni Marvelous Marvin Hagler kaysa kay Broner kahit nasa middleweight division lang ito lumaban sa kanyang buong karir. Ito ay dahil sa mga achievements at matagal na paghahari ni Hagler sa nasabing dibisyon. Dito natin makikita na hindi lang basta numero ang 8 divisions ni Pacquiao. Mula flyweight hanggang super welterweight ay kinalaban ni Manny ang mga pinakamahuhusay sa mundo. Nagsimula si Pacquiao sa flyweight at dito niya tinalo ang Thai superstar na si Chachay Sasakul upang masungkit ang kanyang first division world title. Ang ikalawang division naman ay sa super bantamweight laban kay South African star Lelo Ledwaba. Ang ikatlo ay kanyang nakamit sa featherweight division laban kay Mexican legend Marco Antonio Barrera. Ikaapat ay sa super featherweight laban kay Juan Manuel Marquez. Ikalima naman ay sa lightweight division laban kay David Diaz. Ang pang-anim ay laban kay Ricky Hatton sa light welterweight. Ikapito ay laban kay great Puerto Rican boxer Miguel Cotto na naganap sa welterweight. At ang ikawalo ay laban sa malahiganting si Antonio Margarito na naganap sa super welterweight o yung tinatawag ding light middleweight division. Sa kabila ng pag-akyat ni Pacquiao sa mas matataas na weight classes, ay napanatili pa rin niya ang kanyang speed, power, at kakayahang tumanggap ng suntok mula sa mas malalaking mga boksingero. Masasabi nga natin na isang freak of nature si Pacquiao dahil hindi madali para sa isang mas maliit na boxer na lumaban sa mga boxers na dihamak na mas malaki kaysa sa kanya. Sa pag-akyat ng timbang ng isang boksingero, natural lang na mabawasan ang speed dahil sa pagbigat ng katawan. Ngunit hindi nga natin ito napansin kay Pacman. Maraming boksingero na nga sa kasaysayan ang nagtangkang lumaban sa mas matataas na divisions. Ngunit nasaksihan din natin kung papaano sila nabigo. Ang mga suntok na nooy epektibo sa kanilang natural na weight class ay hindi na nagkaroon ng same impact laban sa mas malalaking mga kalaban. Mas mabigat din ang suntok ng mas malalaking mga boksingero. Idagdag pa ang kanilang size at reach advantage na maaari nilang gamitin upang ibuli ang mas maliliit na boxers sa itaas ng ring. May kasabihan nga na records are meant to be broken. Ngunit sa ating opinyon ay aabutin pa ng matagal na panahon bago may makapantay o makahigit sa record na ito ni Manny. At baka nga hindi na rin natin ito masaksihan sa ating lifetime. Nabanggit din natin na kahanga-hanga ang ginawa ni Henry Armstrong dahil naging 3 division champion siya sa panahon na kakaunti pa lang ang weight classes. Ngunit kahit tanggalin man natin ngayon ang mga bagong idinagdag na weight classes sa boxing at itira lang ang 8 original na glamour divisions, lalabas na kampiyon pa rin si Pacquiao sa 4 na original weight classes. At kung hindi nilaktawan ni Pacman ang super flyweight at bantamweight, malamang ay nadagdagan pa ito. Ang mga achievements ni Pacman sa boxing ay masasabi nating one of a kind na kahit nga sa standard ng Hollywood movies o anime ay hindi pa rin kapani-paniwala. Lalabas nga na masyadong malakas o overpowered ang bida ng pelikula kung ibabase kay Pacquiao ang main protagonist. Ngunit ang mga achievements ni Pacquiao ay hindi lang kathang-isip at gawang fiksyon. Ang mga ito ay ginawa ni Pacman sa totoong buhay. Ang resume ni Manny sa boxing ay walang katulad at ang kanyang pangalan ay habang buhay ng nakahanay sa lupon ng iba pang mga all-time greats. Ngunit sa inyong opinyon, ipinanganak na ba ang boksingerong babasag sa 8 division record ni Pacquiao? Sino-sino sa mga boksingero ngayon ang may potensyal na sumunod sa yapak ni Manny? Ibahagi mo lang ang iyong opinyon sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!